Mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Sa mansulok ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ito nga, umpisahan na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa. Ito nga po, meron bagong itinalagang PCO, Undersecretary at Press Officer ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Kaano-ano kaya ni Franz Castro, di ba? Attorney daw ho to, mga kababayan. Ito nga, unang araw pa lang, wasak na. Ito ang kanyang tugon sa banat ni Pangulong Duterte kay BBM nung ginanap po sa People's Indignation Rally sa Cebu. Sino nga ba talaga ang nagsisinungaling? Bago po natin panoorin ang buong video, mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito, panoorin na po natin mga kababayan. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC, "It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law." Your comment na po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na Yeah, fake news daw kayo. Spreader of fake news yung spreader ng fake news. Unang-una, ang usapan dito ay about the God deserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. We're talking about this political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ayan po mga kababayan. Galing na ho sa bibig niya na hindi daw armado itong mga tauhan ni Diwata, ni Torre. Kitang-kita nyo naman mga kababayan, sa picture pa lang ho, hindi ba yung armado mga kababayan? Isa ba tong pamumulitika? O sino ho nagsasabi ng totoo, di ba? Tsaka tong gold reserve, dapat isa publiko ho nila kung talagang hindi ho sila nagsisinungaling na talagang yung may basihan na hindi ho sila talaga ang fake news. Kasi itong gold reserve na to, dapat sinasa publiko ito kung saan ho napupunta o kung bakit ito naibenta. I-explain nila ho yun para paniwalahan po natin sila, di ba ho? Kasi itong sinasabi ni Pangulong Duterte nga na kung hindi niya pa ito ibinulgar sa atin, hindi ho natin malalaman, di ba ho? Kasi kailangan kung talagang hindi ho talaga kayo nagpapakalat ng ganitong klaseng pagsisinungaling, patunayan nyo rin. Kasi nyo ho yan, isa publiko nyo ho yan, yung mga ginagawa nyo, hindi ho Pati yung BICAM, issue na yun, mga corruption. Di ba ho? Ano nangyayari? Sino ho talagang dito? Mga nagsisinungaling dito. Di ba? Kailangan patunayan nyo. Itong hair follicle test ng amo nyo, hanggang ngayon, di pa rin magawa-gawa sige nga. Kaya ang mga tao, nagdududa ho sa inyo. Wala ho kasi kayong basihan din na kayo ang tama. Yun ho. Kasi ito ho, patuloy ho natin. Ito na may sinabi ni Pangulong Duterte noong ito nga nangyaring rally dito sa Cebu. Ito yung ito ho yung meron na hong
tawag dito, Tagalog version para maintindihan ho ng taong bayan kung ano yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte doon sa rally na yon. Ito po, panoorin na po natin. Nakatawa ho siya. Oh. Ang usa ka nasod naanay pundo niya nga gold. Gold ba? Kana munay iyang itubag unsa man ang imong kwarta papel malang na asa man ang balor ana asa ang backup ana mayong kadayon niya ang among gold reserves kaya namo mopalit og asa magnegosyo kay naami gold ug naay balor among kwarta. Ang butlag wa na ko magbaling-baling aning ilang computation. Ang atong gold karon nahurot og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat kaayo ni adto kay daghan tag gold reserve. Gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod muhatag o di na mo honor ana kay wa na nay balyo. Ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mobitaw nang ni ako. Actually, suko ko put. Sige, nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kaayo. So, unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay backup sa atong kwarta. Oh, so yan po mga kababayan ha. Kung dati ho, nakakuha ho sila ng gold, yung kanyang ama, pwede ho mangyari ito uli. Di ba ho, mga kababayan? Kasi anak ho ito eh. Pwede hong gawin uli ng kanyang anak nung ama niya. Ganun ho. Kasi kailangan ko talagang sumagot ho sila dito. Patunayan nila, isa publiko nila kung saan napunta yung gold. Kung saan nila nilagay o binenta nga ba o saan napunta para alam ho ng taong bayan. Isa publiko nyo yan mga kababayan, di ba? Kung talagang kung hindi nyo ninanakaw, yun. Ayun ang gustong iparating ni Pangulong Duterte sa atin na nasan ho napunta. Kasi ho, yan ho ang natin, ang mana natin sa bansa natin. Hindi ho basta-basta dapat binibenta yan. Kung kailangan din ho natin sa ekonomiya natin yan. Kasi ho, yan siguro, hindi ho natin alam kung nasan na siya ngayon. Di ba ho? Kaya patunayan ho nila kung nasan talaga. So sige po, Pangulong Duterte, tuloy po natin. Importante na Tanang nasod na anak. Mamulit sila gold kita na to. Muni among pundo. Muni balor sa among kwarta. Sige. Nawala na kay gasigihan o baligya. Wa ta mahibaw pilay gibaligya og kanosa. Muunay nakong diha nga wa ta mahibaw. Wa ta kahibaw ang gold diin gibaligya og pila. Wa sila mosultian na ang administrasyon. Kada dapat public na kay public issue, public property, public money. And yet,
Giingnan mo, paduong na siya sa pagka-dictator eh. Paduong na siya dito, di na magbaling-baling, og ingno ni mo, hoy, hay naman tong among gold, di man ni mo baligya, pilay imong ngalin. Wala na. They don't bother to answer, and they don't bother really to give a statement to the Filipino people. Lisod na. Perting lisura na. Mo na una, karong pila ka adlaw, mga pobre kita ani. Ayan po mga kababayan ha. So, ang question ho dito ng mga mamamayan at si Pangulong Duterte, ipubliko nyo ho kung saan napunta yung gold reserve natin. At dito ho sa bagong ano ho to, sampa lang ho, unang araw pa lang niya, kung alam nyong kung makaano ho siya, kung makagigil na gigil ho sa mga tanong iba ho yung attitude niya. Oy, binabayaran ka ho namin. Yung sweldo mo ho, pera ho ng taong bayan yan, mga kababayan. Di ba ho? Umayos ho kayo ng pagsasagot. Hindi ho yung gigil na gigil kayo dahil parang kayo apektado Di ba ho? Talagang pinagtatanggol nyo ang amo nyo. Isa ka na rin ba sa mga alam nyo na, di ba? Kasi ito, mukhang kamag-anak yata ni Castro din to kung ganun din kapag mapagtanggol sa mga alam niyo naman to mga to, di ba? Pag mga ganyan, itinalagang mga bago, ibig sabihin, talagang yan, babanat at babanat yan. Ganyan ho sila. Kaya gusto nila talaga ipagtanggol yung amo nila. Na kahit anong iba to sa kanila, yan, may sasabihin yan, ganyan. Siyempre, kailangan patunayan nyo rin ho. Kasi ayan ho ang issue natin. Ang mga issue natin, patunayan nyo na walang korupsyon, walang hindi nagkakagulo ang natin, ekonomiya natin, hindi bagsak, may mga trabaho mga Pilipino. Yun ang issue dyan. Patunayan nyo kung bakit kayo nagbenta ng gold at nasan na ho. Yun ho. Yun ang issue din dyan. Okay? So, ito mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa video ito? Mag-comment lang ho kayo. I-like, i-share po natin para malaman ho natin kung ano mga nangyayari sa ating bansa. At huwag ho kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pang update. Okay po. Maraming salamat po. God bless.